wala rin tayong madadaan ng gasolinahan pagkatapos ng isang yan eh. Pumunta ka na rito! Dali na! Ang bilis ng takbo ng kotse. Imposibleng mahabol niya tayo pa. Kung minsan talaga ay may makakasalubong tayong kakatwang nilalang sa mga hindi inaasahang lugar. Halimbawa na lang ay sa mga pangkaraniwang paaralan o kahit sa kalsada. Itong dalawang mga letter sender nga natin ngayong araw ay may naranasang mga kababalaghan sa mga gasolinahan. Oo, tama kayo nang narinig. Kahit sa ibang mga gasolinahan ay may mga kakaibang nilalang din na namamalagi o napapadaan. At maaari rin silang makapagdulot ng matinding hilakbot sa ating mga mortal. Anong kilabot kaya ang naranasan ng ating mga letter sender sa dalawang magkaibang gasolinahan? Posible kayang maranasan din natin ang parehong mga tagpong ito habang bumibiyahe? Sasagutin natin ang mga katanungang yan sa ating bagong episode ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Good day, Sir Wilmore. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Benji, 21 years old ng Maynila. Last year lang po nangyari itong ikikwento ko nang minsang bumiyahe kami patarlak ni Papa. Hindi ko po talaga makakalimutan ang karanasang ito dahil posibleng patay na kami ni Papa noong pa lang. Mabuti na lang at may nagligtas sa amin. Isang nilalang na hindi ko malaman kung ano ba talaga. Mukhang may problema tayo Benji. Anyari pa? Ba't parang umuuga ng konti itong kotse? Mukhang na-flat yata ang isang gulong sa likod. Nako, paano po yan? Malayo pa po tayo, di ba? Sobrang layo pa natin. Bulacan pa nga lang tayo eh. Kailangan muna nating huminto para palitan yung gulong. Buti may reserba tayo. Huminto? Pa, dun oh, may gasolinahan dun. Baka pwede po nating ipasok ng konti yung kotse doon para hindi sagabal sa kalsada. Oo, pwede na po dyan. Kailangan ngang palitan to. Kaya niyo ho ba pa? Hindi po kasi ako marunong sa mga ganito eh. May flashlight doon sa toolbox. Ang gagawin mo, hawakan mo lang yon para may ilaw ako. Padilim na eh. Manood ka na rin para matuto ka, anak. Sige po pa. Kinuha nga po namin ni Papa ang toolbox at ang reserbang gulong para makapagsimula na. Bandang 6:00 ng gabi noon at kumakagat na talaga ang dilim. Kaya malaking tulong ang flashlight kay Papa. Habang naghahanda, ay hindi ko naman maiwasang masdan ang dumidilim na paligid. Halos walang ibang tao sa kalsada. Kasi
Highway yon at paggabi na. May mga kabahayan sa tapat na bahagi ng highway. May katabi ring gusali ang gasolinahang pinaghintuan namin. Ang mismong gasolinahan naman ay abandonado na pala. Wala ng tao, tapos lumang-luma na ang mga posteng kinalalagyan dapat ng mga hus ng langis. At wala na rin yung parang mga calculator sa mga poste. Nagpalingalinga pa ako habang hawak ang flashlight. Ilang sandali pa ay napansin ko ang isang taong grasa sa kabilang dako ng gasolinahan. Nakaupo pa sandal sa lumang sementong pader. Oy, Benji. Ano ba tinitingnan mo dyan? Di ba sabi ko panoorin mo ko para matuto ka? Kasi pa, tignan nyo. May taong grasa ron sa may padero. Nakatingin sa atin. Baka kasi baka bigla tayong saktan. Anak, di ka namin pinalaking mapanghusgan ni mama mo. Hayaan mo na lang yung tao. Wala namang ginagawang masama sa iyo eh. Paano po kung... Paano kung hindi naman pala talaga yan mapanakit? Wala pang ginagawa yung tao, parang sinisintensya mo na sa utak mo. O siya, tingin ka na rito. Ibinalik ko ang pansin sa ginagawa ni Papa Sir Wilmore. Hindi ko nga lang talaga maiwasang mayat mayay magsulyap doon sa taong grasa. Hindi man matalim yung titig niya, pero kakaiba kasi ang nararamdaman ko sa pagmamasid niya sa amin. Hanggang sa natapos na nga si Papa sa pagpapalit ng gulong, nakatingin pa rin sa amin ang taong grasa. Hindi talaga siya kumikilos sa kinauupuan niya. Pahinga muna ako saglit bago tayo bumalik sa biyahe. Kunin mo na muna siguro yung siopaw at drink sa loob ng kotse, anak. Kain na muna tayo. Sige po pa. Ikaw, hindi mo talaga binibitawan ng tingin niyang lalaki, ano? Iba kasi talaga yung pakiramdam ko sa kanya pa eh. Ewan ko basta parang may hindi tama eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sige na, kunin mo na yung pagkain sa loob. Tapos bigyan mo ng siopaw at juice yung tao. Po, bakit naman po pa? Sige na, dami mong satsat. Sinunod ko po ang sinabi ni Papa. Kinuha ko yung mga pagkaing nabili namin sa isang convenience store. Binigay ko kay Papa yung supot. Tapos nilapitan ko yung pulubi, dala ang isang siopaw at isang plastic na bote ng orange juice. Tinitigan lang ako ng taong grasa habang naglalakad papalapit sa kanya, Sir Wilmore. Tanaw ko sa liwanag ng poste ng ilaw, yung balat niyang nangingitim sa dumi. May mga langaw pang ang pumapalibot sa kanya. Pero hindi mismong itsura niya ang nagbibigay kilabot sa akin, kundi ang titig niya na parang may kahulugan. Hello po kuya. Heto po, siopaw at juice pinabibigay ni Papa. Para sa akin? Opo, para sa inyo ho. Sana po magustuhan niyo kuya. Salamat. Maraming salamat. Gabay nawa kayo ng Panginoon. Wala pong anuman kuya. Sige po, mauna na po ako.
Mag-iingat kayo. Huwag kayong tumuloy sa daan na to. Lumiko kayo pabalik at sa kabilang kalsada na lang tumaan. Hindi dapat mapahamak ang mabubuting tao tulad nyo. Po, anong... Nasaan na yun? Ba't biglang nawala? Nalayo ng husto ang balahibo ko noon, Sir Wilmore. Napaka-imposible kasing mawala na lang bigla yung taong grasa eh. Ilang segundo pa lang nang tumalikod ako matapos kong ibigay sa kanya yung pagkain. Tapos, nagsalita lang siya. Lumingon ako at wala na akong nakita. Wala rin siya sa paligid ng gasolinahan o kahit sa kalsada. Kaya naman, napakaripas ako ng takbo pabalik kay Papa. Papa, yung taong grasa, yung pulubi, bigla na lang. Minahong ka nga, Benji. Ano bang nangyari para kang hinahabol ng multo? Tsaka, asa na yung pulubi? Yun nga mismo pa, bigla siyang nawala. Anong biglang nawala bang sinasabi mo? Sandali ko lang naman inalis yung tingin ko sa inyo nang uminom ako ng juice eh. Paano mawawala yun? Ikaw, Benji ha? Baka naman tumakbo kasi tinakot mo o ano. Bapa naman eh. Kung tumakbo yun, hindi dapat napansin mo sana. Hindi ko alam kung bakit. Basta tumalikod ako pagkabigay ko ng pagkain eh. Tapos sinabi niyang wag daw tayong tutuloy sa daang to. Pagkalingon ko ulit sa kanya, wala na. Bakit naman daw hindi tayo dapat tumuloy sa kalsada na to? Hindi ko rin alam pa eh. Sabi lang niya, sa kabila na lang daw tayo dumaan. Hindi daw tayo dun mapapahamak. Benji, tapatin mo nga ako. Nag-a-addict ka ba? Papa naman eh. Nagsasabi po ako ng totoo. Oo siya, tara na sa loob. Alis na tayo. Lalo tayong gagabihin sa daan nito eh. Tutuloy po tayo sa kalsada na to? Anak, masyado na tayong mapapalayo kung iikot pa tayo. Bumiyahe po ulit kami ni Papa diretso sa kalsadang yon. Napakarami ng tanong at pag-aalala ang umiikot sa utak ko noon. Iniisip ko kung ano ba yung taong grasang yon. Multo ba siya? Engkanto? O ano? Nasisiraan lang ba yun ng bait? Pinagtitripan lang ba kami? O talagang totoo ang binigay niyang babala? Nakakailang minuto pa lang kami sa kalsada ay may naaninag na tao ang headlight ng kotse. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, tsaka kumakaway sa amin. Pa, hindi ba yan yung... Yung pulubi kanina, siguradong siya yan. Pareho ang kulay ng damit, tapos hawak pa yung binigay mong supot na may juice at siopaw. Paano nakarating siya rito? Medyo malayo na yung gasolinahan kung lalakarin o kahit kung tatakbuhin na. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Ramdam kong kinikilabutan na rin si Papa. Lalo na nang binilisan niya pa ang pagpapatakbo ng kotse. Tahimik lang kami sa loob, bagamat pareho naming iniisip kung ano ba talagang dilalang ang nasabing pulubi. Tuloy-tuloy lang ang pagpapaharurot ni Papa sa kotse. Hanggang sa nagulat na lang ako nang bigla siyang magpreno ng malakas. Huminto ang kotse sa gitna mismo ng kalsada at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko sa harap. Anong maligno ba yan? Ano bang kailangan niyan sa atin?
Paano nakarating na siya agad dyan sa harap mismo ng kotse? Ang bilis ng takbo ng kotse. Imposibleng mahabol niya tayo pa. Tingnan mo yung sinisenyas niya sa atin. Gusto talaga niya tayong umikot at bumalik sa dinaanan natin. Sundin na lang siguro natin pa. Kesa naman mapahamak pa tayo dahil sa kanya. Baka madisgrasya pa tayo. Sir Wilmore, pinaikot nga ni Papa ang kotse at pinaharurot ulit. Natanaw namin ang abandonadong gasolinahan. Tsaka kinilabutan na naman nang makita roon ang taong grasa. Nakangiting kumakaway sa amin at mayat-mayang sinusubo ang hawak na siopaw. Hindi pa man kami nakakalayo sa gasolinahan ay may nakasalubong kaming humaharurot na mga ambulansya at pulis mobile. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Basta lalo akong kinabahan nang makita sila. Tinahak nga po namin ang kabila at mas mahabang daan na Sir Wilmore. Inabot nga po kami ng hating gabi bago nakarating sa Tarlac. Sa kabuuan ng biyahe ay walang tigil kami ni Papa sa pag-iisip kung ano ba talaga ang nilalang na yon. Hanggang sa nagulat na lang kami nang may masagap kaming balita kinaumagahan. Doon sa mismong kalsada na una naming tinutumbok, nagkaroon ng karambola ng iilang mga sasakyan. May nadamay na mga kotse, van at bus. Nangilabot kami nang maisip na malamang damay kami sa aksidenteng yon kung hindi kami lumiko. Sir Wilmore, hindi pa rin namin alam ni Papa kung sino ba talaga ang taong grasang yon. Ang sigurado lang, gusto namin magpasalamat ng marami sa kanya kasi inilayo niya kami sa kapahamakan. At dahil doon, natutunan kong maging mabuti sa kahit sino, sa lahat ng pagkakataon. Sapit sa gasolinahan. Kumusta, Sir Wilmore? Ako nga po pala si Aris ng San Mateo, Rizal. Maikli lang po itong ibabahagi ko, pero talagang gumimbal ng husto ito sa amin ang utol ko. Tawagin na lang natin siyang Doming. Bunsong kapatid ko po si Doming. At kasama ko po siya noon sa biyahe papuntang Marikina. Nangyari po ito noong 2018, 24 pa lang ako noon. Samantalang 21 naman ang kapatid ko. Bandang 10:00 ng gabi po noon. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong daan ang binabagtas namin. Kasi baka matukoy kung saang gasolinahan ito. Basta nakamotorsiklo po kami. At ako ang nagmamaneho. Tol, papagasolina muna ako ha. Paubos na yung gas natin eh. Para dire-diretso na rin ang biyahe natin mamaya pag-uwi. Sige lang kuya, mukhang wala rin tayong madadaan ng gasolinahan pagkatapos ng isang yan eh. Sir Wilmore, pagkapasok pa lang ng motorsiklo sa gasolinahan, bigla nang tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit noong una. Basta masama lang talaga ang pakiramdam ko sa lugar. Yung bang may masamang presensya na hindi ko matukoy. Ang totoo po kasi niyan, bata pa lang ako, ay aktibo na ang third eye ko.
kaya nakakakita ako ng mga kaluluwa at iba pang mga elemento. Tapos, mabilis ko rin silang nararamdaman. May mga naunang sasakyan na nagpapagasolina, kaya pumila muna kami. Luminga-linga ako, pero wala naman akong makitang kakaiba. Medyo napanatag na ako noon, bagamat hindi pa rin nawawala ang masama kong kutob. Kuya, ihi muna ako Puputok na tong puson ko eh. Sige, basta bilisan mo lang. Hintayin lang kita doon sa kabila kapag natapos na to. Sige kuya. Inurong ko ang motorsiklo noon para magpagasolina. Nilingon ko naman si Domeng at nakitang doon pala umihi ang loko sa pader ng gasolinahan. Doon siya sa may sulok na bahagi, sa bandang gilid ng convenience store ng gas station. Lumingon ako ulit sa gasoline boy para magbayad. Tiningnan ko ulit si Doming at nanlaki ang mga mata ko nang may makita kong hugis anino sa pader. Doon pa lang ay sigurado na akong ibang nilalang na yon. Kasi hindi naman yon ang anino ng utol ko. Isa pa, sigurado rin akong nagmumula ang masama kong pakiramdam sa lugar na yon. Inurong ko lang ng konti ang motor para hindi makaharang sa ibang sasakyan. Pagkatapos ay agad na akong tumakbo papunta kay Doming. Kita kong pabalik na dapat ito, kaya agad ko siyang tinawag. Tol! Doming! Bilisan mo! Takbo! Pumunta ka na rito! Dali na! Ano bang problema mo, kuya? Parang kang inaabol. Doming! Hindi! Doming! Kitang-kita ko kung paanong biglang lumabas ang isang lalaking nakabarong mula sa pader. May takip na tela ang mukha nito, kaya hindi ko naaninag ang kanyang mukha. Ang naaaninag ko lang ay ang nanlilisik niyang mga mata nang sandaling tumingin sa akin. Sa isang kisap mata lang ay sumanib ito sa katawan ng kapatid ko. Agad na tumba padapa si Doming, kaya lalo kong binilisan ang pagtakbong palapit sa kanya. Maski ang isang kararating lang na gasoline boy ay patakbo ring lumapit sa utol ko. Doming! Doming! Doming, gumising ka! Doming! Utol naman gumising ka! Anong nangyari rito? Ba't bigla siyang hinimatay? Kuya, tulong. Tumawag po kayo ng pare, bilis. Ha? Ba't pare? Hindi ba dapat doktor ang tawagin ko? Sinapian ng kapatid ko. Bilisan niyo na ho! Naloko na. Ano bang nangyari? Ano bang ginawa nitong kapatid mo? Huwag kayong tatawag ng pare, mga hangal. Doming? Huwag kayong tatawag ng pare. Huwag kayong tatawag ng pare. Huwag kayong tatawag ng mga buwis na pare. Huwag kayong tatawag ng mga siraulong pare. Akin na ang katawan ng bastos na to. Akin na to. Nagsalita si Doming. Bagamat mas malalim ang boses nito sa karaniwan, doon din ay bigla siyang nagwala. Sinubukan namin siyang pigilan, pero napakalakas ng kanyang katawan. May mga lumapit pang ang iilang pang mga kalalakihan at inabot pa ng 6 katao.
Bago namin siya naigapos, pinasok namin siya sa isang nakaparadang jeep para malimitahan ang kanyang galaw. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagwawala kahit nakagapos na. Lalo pa akong nahintakutan nang biglang nagbago ang itsura ng kapatid ko. Nangitim ang kanyang balat. At nagnanaknak. Para talagang nasunog kong titingnan. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako, mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako! Kung hindi, papatayin ko kayo! Papatayin ko kayong lahat! Ano bang... Bakit ganyan? Pakawalan niyo ako! Bakit parang naging tostado yung balat mo, tol? Doming! Labanan mo ang elementong yan na sumapi sa'yo! Lumabang ka, Doming! Ano ba kasing nangyari dito sa kapatid mo? Bakit ba sinapian to? Hindi naman basta nanggugulo yung kaluluwang yun eh. Kung ganun, meron ngang maligno rito sa lugar nyo, kuya? Oo, isang kaluluwang ligaw na napadpad dito. Mga ilang buwan na rin ang nakaraan. Ang ipinagtataka ko lang, hindi naman nanggugulo yun eh. Andyan lang yun, pero tahimik naman. Ano ba kasing nangyari bago sinapian tong kapatid mo? Diyos ko, mukhang nagalit yata yung espiritu kasi umihi si Doming dun sa pader kanina. Tinamaan ka nga naman ng lintik. Kaya naman pala, kahit ako, kung ako yun nilalang na yun, magagalit din ako syempre. Nagpatuloy na nagpumiglas si Doming sa loob ng jeep, Sir Wilmore. Ako naman ay nagmamakaawa sa nilalang na iwanan niya ang utol ko. Subalit, matigas talaga ang itim na elementong yon. Matindi talaga ang galit niya sa ginawa ni Doming. Mga kalahating oras pa, may dumating na ring isang pare at may kasamang iilang taga-simbahan. Sinabi ng pare na mas mainam kung dadalhin namin si Doming sa simbahan mismo upang mapalayas ang masamang espiritu. Mabuti na lang at pumayag naman ang may-ari ng jeep na pinaglagyan kay Doming. Siya na lang daw ang maghahatid sa amin. Basta ba, bayaran ko lang. Pakawalan niyo ako. Huwag kang lumapit sa akin, hangal na pare. Lumayas kayo. Magsilayas kayo kung ayaw niyong mamatay. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo! Kuya, alis na kami. Salamat sa tulong. Walang anuman. Basta, kapag natauhan na yung utol mo, pagsabihan mo, matuto ka mong rumispeto at lumugar. Kukutusan ko talaga tong mokong na to eh. Sige po kuya, alis na kami. Mabilis nga naming dinala si Doming sa malapit na simbahan, Sir Wilmore. Kabadong-kabado na ako noon kasi iniisip kong baka bigla talagang matusta ang katawan ng kapatid ko. Mabuti na lang at matagumpay naman po ang ginawang eksorsismo ng pare at nawala na rin ang pagbabago sa balat ng utol ko. Nanghihina siya ng magising pero nakarecover din naman makalipas ang halos isang araw. Bumalik ako sa gasolinahan para kunin ang motorsiklo ko. Nakiramdam ako at wala na nga sa paligid ang mabigat na presensya. Gusto ko rin sanang kausapin si Kuya Jojo, ang gasoline boy na tumulong sa amin. Gusto kong magtanong tungkol doon sa kaluluwang nakabarong. Pero wala na siya nang pumunta ako. Kaya sa inyo na lang po ako magtatanong. Sa tingin niyo ba, mga kakwentong takip-silim, bakit kaya nasa gasolinahan yung kaluluwang yon?
At bakit kaya naging malatustado ang balat ni Doming nang sapian siya? Tama kaya ang hinala kong namatay sa sunog ang lalaking nakabarong? Aantayin ko po ang inyong mga sagot at opinyon. Dadako na tayo sa paborito ninyong shoutout portion. Shoutout going out to Mitch Sitniconi, Nancy Viena, Reggie Crisostomo, Carmelita Mabanag, Chara Cuenca, Jami 11, Ruby Basagan, Joe Burt, Shen Moto, Desamay. Magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Nancy Viana at Lara Malto. Sabi ni Nancy, pa-shoutout naman po. Always listening and abangers. Kahit anong oras at may bago, hindi ko po pinalalagpas. Gaganda ng mga stories at ang gagaling ng mga voice talents, actors and actress. Thank you po sa magagandang mga horror stories. Sabi naman ni Lara, ganda ng mga kwento, magaling din ang mga boses. Salute to all Kwentong Takip Silim crew. More powers and subscribers to come. Sa mga hindi naman nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.